Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Today, isasama ko kayo sa 6-day detailed tour dito sa India. Papakita ko lang sa inyo kung paano kami muntik makagat ng unggoy, ma-scam, at higit sa lahat, muntik masagasaan ng bus. Sa video na to guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano nga ba mag-commute dito sa India at kung ano-ano nga ba ang mga app na kailangan meron kayo pagdating nyo dito sa India. This will be a sobrang detailed tour na para sa mga Pilipino na nagbabalak pumunta dito sa India, kung paano nyo nga ba malilibot ang India, I mean at least the central India, at kung paano nyo nga maya-avoid ang mga scam dito sa India. At ipapakita ko rin sa inyo kung magkano ang nagastos nila sa flight tickets, sa hotel, at mga transportation dito sa India, pati na rin yung mga pagkain na ginastos namin. So tara, let's visit the incredible India! Sa huling vlog ko nga guys, nakita nyo na galing kaming Hong Kong, kaya ngayon pauwi kami ng India, pero yung Filipino family ko pauwi sila ng Pilipinas, pero yung tito ko at yung friend niya guys ay sasama sa amin pauwing India, pero dito sila sa Hong Kong nag-stop over. So ang tito ko nga guys, ang binook niyang ticket is Manila to Hong Kong and then Hong Kong to Delhi. At ang flight naman nila pauwi guys ay Delhi to Ho Chi Minh and then Ho Chi Minh to Manila. Dahil that time guys, yun ang pinakamurang ruta na nabook ko. Kasi meron tayong direct flight from Manila to Delhi and then Delhi to Manila, which will cost around 35,000 pesos round trip kasi usually 17,000 one way yung direct flight from India to Philippines. Pero itong ticket na nabook ko sa tito ko, ako kasi nag-arrange ng lahat ng lahat ng kakailanganin nila guys, ay around 17,000 round trip ticket na siya. Remember guys, dati rin kasi akong travel consultant, yun talaga yung trabaho ko, yun yung una kong trabaho nung pagka-graduate ko ng tourism management. So, kung magda-direct ka from Manila to Delhi, it will be around 7 hours. Pero kung gusto mong makamura at magbiyahe pa Hong Kong, ganyan guys, katulad ng tito ko at gusto nila mag-Vietnam, ay maganda rin yung may stopover kasi after nila mag-India, dumiretso sila sa Vietnam para mag-day tour. So, nakadepende yan sa mga preferences nyo. By the way, meron palang dalawang group tong tinutour ko guys. Actually, yung isa guys, yung friend ng tito ko, ay hindi ko na siya masyado napakita dito. Pero nag-tour din siya sa India, kasabay namin siya. Ang pinagkaiba lang guys, ay hindi siya nag-commute. Nag-hire siya ng kanyang private van which cost her around 53,000 Philippine peso para sa whole trip niya sa India. Pwede din kayong magganon. Pero kung gusto nyo lang ay budget tour at gusto nyo mag-commute katulad ng tito ko at gusto nyo ma-experience yung real culture ng India, kasi yung tito ko guys, ang gusto niya talaga is ma-experience yung mga local ganyan guys. Kaya kahit may budget siya, ay push siya na mag-commute kasi yun yung gusto niyang ma-experience. So from Hong Kong, it took us 6 hours flight to Delhi. Tapos pagdating namin ng Delhi guys, dito kami sa may Prime Delhi nag-stay. Masasuggest ko to sa inyong hotel na to. Pero take note na itong hotel na to guys ay is in the middle of a chaos. Kasi parang market yung sa labas niya guys. Pero yung loob ng hotel, safe naman siya guys. Tapos malinis, ganyan. Tapos hindi siya ganun kamahal. Pero isasuggest ko lang sa inyo guys, since may mga security reasons naman talaga na dapat mag-ingat tayo kahit sa ang lugar tayo pumunta. Kami guys, pag nag-stay kami sa kahit anong hotel dito sa India, lagi kami nagdo-double lock. Yun, make sure nyo lang na lagi kayo nagdo-double lock and don't open the door unless nagsalita yung magbubukas ay yung kumakatok sa inyo. Ganun kasi yung rule. Huwag kang magbubukas kung kumatok lang tas hindi nagsalita. So, gabi na kami dumating sa Delhi. So, nag-dinner nga kami. Tas ito palang hotel na to guys, it cost us 4,800 Philippine peso for 3 days and 2 nights. So, dahil late na nga kami dumating sa Delhi, hindi na namin na-enjoy yung umaga nun. So, hindi na kami nakapag-breakfast. Pero ang booking namin guys ay 3 days and 2 nights. Tapos, may kasama na siyang breakfast. Ang maganda lang sa hotel na to guys, ay talagang malapit siya sa mga tourist attraction. Around 15 minutes, pinakamalayo na guys, 20 minutes away yung mga attraction na pwede nyong puntahan. So, pag mag-i-stay kayo sa hotel na to guys, sabihin nyo, nakita nyo sa vlog ko, wala lang, para lang makilala nila siya. Ang maganda rin sa hotel na to guys, ay puro foreigner kasi yung nag-i-stay dito. So, yung pagkain nila ay hindi masyadong maanghang. At yung breakfast nila guys ay western style na nga. Tignan nyo yung anak ko dahil gumulong siya sa higaan, be. Nalaglag siya, kaya meron parang bukol siya, be. So, today is Monday nga, guys. Ang first, first stop is the Red Fort.
Pero unfortunately, hindi namin napuntaan ang Red Fort dahil nga guys, ang Red Fort and ibang attraction dito sa India ay close every Monday. Hindi ko in-expect yun. So take note of that. Every Monday, may mga attraction na sarado dito sa India. So sa case nga ng tito ko guys, tinatanong namin siya palagi kung anong preference niya. Gusto niya bang mag-taxi or what? Pero ang gusto niya guys ay mag-tuk-tuk. Ito nga ang tito ko guys ay senior citizen na siya. Kaya kino-consider ko yung comfort niya. Pero palagi niya talagang gustong mag-commute even nung nagpunta kami ng Singapore last year. Dahil nga sarado ang Red Fort, dumiretso kami dito sa may Jama Masjid. Dito guys, ang entrance fee ay 450 rupees or around 370 pesos. And then magbabayad ka para iwanan yung sapatos mo for 20 rupees or around 15 pesos. So take note that since ito ay masjid, bawal kang mag-sleeveless dito. So kailangan isuot mo yung parang abaya nila guys, which is kasama na sa 450 rupees. And bawal ka rin magsapatos dito dahil nga, syempre, kailangan nakapaa. Ang Jama Masjid nga guys, ang isa sa pinakamalaking masjid dito sa India. At eto nga guys, ay binuo noong 1656. At ang nagpagawa na ito guys, ay ang same emperor na nagpagawa ng Taj Mahal na si Shah Jahan. From time to time guys, ay ititigil ko ang pagbo-voice over para mas marinig nyo, ma-feel nyo yung essence ng India. Yung ingay ng tok 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 tok. Naiya kayo pumasok. At nag-picture-picture lang kami sa loob ng Jama Masjid. Paglabas namin dun guys, ayan yung entrance niya. So paglabas niyan sa harap, mayroong mga bilihan ng mga souvenir dito, mga precious stone guys. But please be careful kasi minsan sobrang taas ng presyo, kailangan nyo tumawad. At mag-ingat kayo sa mga precious stone kasi minsan may mga shop na nagbebenta ng peke. So alam nyo naman yan. Huwag kayong bibili kung hindi kayo marunong tumingin. By the way, itong tito ko guys ay isang antique collector at nagbebenta din siya ng antique. So marunong siya sa mga ganyan-ganyan. Kami kasi ni Adi, hindi kami marunong, kaya hindi kami bumibili ng mga stone. So, sa video na to guys, wala akong itatagong basura ng India dito. Baka sabihin na naman ng isa dyan, scripted, maganda lang pinapakita. So, ayan, kung ano yung nakikita nyo, yun yung mga nakita namin. So, 15 minutes away from Jama Masjid, ito nga ang Agrasen Ki Ubawli. Ito nga guys, ay balon dito sa India na maraming multo. At ito daw yung well na maraming nai-hypnotize at nagpapakamatay lately. Alam nyo ba kung bakit? During the British colonization daw, dito guys, tinatago or kinukulong yung mga tao, yung mga Indian na nauhuli hanggang sa mamatay sila, hindi sila bibigyan ng pagkain. Pero dati daw, this was used as well talaga, yung water reservoir, dito sila kumukuha ng tubig. So, another 15 minutes or 10 minutes away is Lodi Garden. Ito yung Lodi Garden guys, ang pinaka hindi ko in-expect na sobrang ganda pala nito. Sobrang laki nito guys, as in, na-amaze ako kasi I never came to this part kasi akala ko hindi siya ganun kaganda. Kasi gusto ko lagi Red Fort, ganyan guys. Pero ito pala ang hidden gem. Sobrang ganda nitong Lodi Garden. Ito nga guys, Lodi Garden is just a tomb of the Lodi dynasty. It was built on 15th century and sobrang laki niya guys. It's around 90 acres. Ganun siya kalaki. Hindi namin siya nalibot lahat. Pero sobrang amazingly, ang ganda talaga, promise. Napakarami ring picture spot dito, guys. At na-enjoy talaga ng tito ko. Lalo na merong itong parang guide na ina-explain sa kanya. Na-explain sa kanya yung history. Siyempre, as a antique collector, guys, ay sobrang amazed siya sa mga story dito sa India. Talagang pag nagpunta kayo dito sa India, guys, mapapa-question kayo sa, wow, ganun sila katalino. Kasi that time guys, wala pang pangsukat. So yung lahat daw ng mga pinagawa nila sa architecture nila ay just sa genius mind. Katulad niyan guys. Grabe, apakaganda ng architecture dito sa India. And after that, guys, umuwi na nga kami sa hotel. Tapos, yung asawa ko ay nagtatrabaho siya from time to time. So, ako nag-aalaga sa dalawang anak ko. Tapos, guys, may na-receive pala kaming gift from Jane and Jain. Na-meet namin siya, guys. Pero hindi na kami nag-video for their privacy. But, every time I go to Delhi, I make sure to meet them. Kasi one of my closest friends, si Jane. And I love her. I love seeing her. I love, catching up with her. So, eto na nga, guys. From Delhi to, Agra, to Taj Mahal. So, from Delhi to Taj Mahal, pwede kang mag-car
which will take you 4 hours, pwede ka din mag-train na katulad ng ginawa namin na will take you 2 hours lang. Pero guys, ang maganda lang sa train is may experience mo yung mahabang train, sleeper train, pero medyo hassle sa pagbubuhat ng luggage, ganyan. Pero pwede ka rin magpatulong sa mga nagbubuhat na to. Nagbayad si Adi ng 700 rupees para buhatin nila lahat ng luggage namin. By the way, meron kaming 4 luggage. So kung kayo, pwede din kayo magpabuhat, pero make sure, depende rin kung ilan luggage nyo. Kami kasi 4. Tapos meron pa kami maliliit na bag, binuhat nila yon. So by the way, nagbook kami ng first class na train. It cost us 1,200 rupees or around 900 Philippine peso. So paano ka nga ba magbubook ng train dito sa India? Kailangan i-download mo and mag-register ka dito sa IRCTC or tingnan nyo tong app na to na ipa-flash ko sa screen. At sa pagbubook ng tuk-tuk or yung mga taxi guys, i-download nyo naman ang Ola, O-L-A, ipa-flash ko sa screen yung logo, and then yung Rapido. Kung wala kayong kasamang local, katulad namin na nandito yung asawa ko, much better mag-book kayo online. Lahat naman dito sa India guys ay online na. So mag-book lang kayo online para hindi kayo ma-scam. Diretso na sa credit card nyo and you don't have to talk with the driver. Kasi yung ibang driver, dinodoble nila yung presyo pagdating sa attraction. So pag naka-app kayo guys, hindi nila kayo maloloko kasi pwede nyo silang i-report. And if in case may mga kailangan kayo, nakalimutan kayo, kailangan nyo ng napkin or something or mga pagkain, namimiss nyo yung mga biscuit, ganun guys. Pwede rin kayong mag-online order sa grocery nila, mga 5 to 10 minutes na sa hotel nyo na yan guys. Download nyo lang ang Big Basket or Blinkit. Ilalabas ko ulit sa screen. So para hindi na kayo mahirapan makipag-usap sa mga local, i-order nyo na lang online yung mga kailangan nyo. Yun nga ang Divisoria, ang linis-linis na. Opo, nakikita ko sa And to inform everyone, pagdating nyo ng Agra guys, ay sobrang daming unggoy dito. Please be careful with the monkeys kasi nagnanakaw sila ng mga gamit. I mean, hablutin nila yung gamit mo. Pero kung just in case inagaw yung cellphone mo or inagaw yung gamit mo, just give them mga pagkain guys. Ibibigay nila sa iyo yan ulit. Tapos guys, dito naman sa Agra ay eto na. Nagbook din kami ng from the train station to touch Agra, mga 15 to 20 minutes lang yung biniyahin namin. Tapos mura lang binayad namin. Basta mag-book kayo online para hindi kayo may scam. So sa Taj Agra kami nagstay 5,500 per night. Isang night lang kami dito sa Agra. Tapos ang first stop nga namin guys ay ang Agra Fort. Dumating kami ng Agra guys ng 9 AM. So hindi na kami nag-Taj Mahal dahil maganda ang Taj Mahal guys pag sikat ng araw. So dito na kami sa Agra Fort. Anyway, sobrang ganda din na itong Agra Fort. Itong Agra Fort guys ay ang palasyo ng mga nagpagawa nung yung emperor na nagpagawa ng Taj Mahal. So it was built in 15th century guys, and ang entrance fee dito guys ay 650 rupees or around 450 Philippine pesos. Again, you don't have to talk with the locals. Pwede din kayong mag-book online. Nakita niyo yung QR code kanina na pinlash ko, screenshot niyo lang yon, tas dun kayo mag-book. At kung kukuha kayo ng tour guide guys ay 1,000 rupees lang yan. Tapos tawag dito, hanapin niyo yung sa government yung may ID sila para hindi kayo ma-scam. Most of the attraction dito sa India guys ay online na lang yung ticket. So iwas scam na din. Dining. Another room temple for the Hindu wife. Hindu wife do the worship. And court is there for the library. At kung mapapansin nyo guys, ang daming turista ngayon, mga foreign. Actually, every time pupunta kami dito, ang daming turista. Kahit anong araw pumunta kami, summer, ng winter time, ng autumn time, sobrang daming mga turista na westerners. Pero sa mga Pilipino, hindi pa siya ganun ka-open dahil nga ang mga Pilipino guys, medyo skeptical pa rin sa pagpunta ng India dahil nga delikado nga daw, ganyan. Pero guys, ang reality, sobrang daming foreigners dito na mga westerners, mga Japanese, Vietnamese, mga Koreans. Dito sila nagpupunta dahil nga ang daming Instagrammable places dito sa India. At the same time, yung mga architecture nila is unbelievable talaga guys. Kaya tamang-tama yung Incredible India kasi sobrang ma-amaze ka sa kanilang architecture. And by the way, wag kayong matatakot sa mga tourist attraction ng India dahil usually ay military protected sila. Bakit? Dahil nga meron ditong mga
threat ng alam niyo na, letter P, diba? So, alam niyo na mga terrorist attack, ganyan guys. Kaya bantay sarado yung Taj Mahal, lalo yung Taj Mahal, yung kanilang mga fort, bantay sarado yan. At andito din sa loob ng fort ang kanilang Indian military, Indian army ay nandito sa loob. Pero hindi nila tinuro sa amin kung saan banda, kasi nga daw confidential, pero andito sila, nakabantay sila. So, sobrang safe dito guys. At the same time, dito sa Agra Fort, bawal magdala ng pagkain, mga laruan na di battery. Kaya nga guys, yung anak ko kailangan mag-cellphone dahil kinuha nila yung mga dinosaur ng anak ko. As in, mahigpit. Bawal, ini-scan nila. Tapos bago ka pumasok, kakapkapan ka pa ng mga military. So, ganun. Sa buong Agra Fort, dito ako na-amaze sa kwento na ito guys. Itong lugar na to. Ito daw ay ang tinatawag nilang Mina Bazaar. Tapos dito daw guys, namamalengke yung mga babae. Hindi kasi sila pwedeng lumabas yung mga royal family. So, yung palengke yung pupunta sa kanila. So, mukhang mabilis lang yung tour namin guys. Pero 1 hour kami talaga nag-tour. At sobrang laki nito. Hindi ko na napakita yung iba kasi yung anak ko. Kung papansin niyo yung anak ko guys, takbo ng takbo. Walang tigil, yung isa iiyak, yung isa tatakbo. So, hindi ko na masyadong na-video lahat. Pero guys, tignan nyo naman yung mga na-video. Kung may na-video man ako, tignan nyo naman, grabe. Yung mga hindi ko na-video, sobrang gaganda na hindi ko na na-video kasi sobrang na-amaze na ako. Tapos after nun guys, bumalik na kami dito sa Taj Agra para mag-check-in. At tignan nyo naman nangyari sa anak ko. 'Di ba? Ang likot niya, Bi. Pumutok yung ilong niya. Buto na may buto yung ilong niya, Bi. At muntik nga siyang masagasaan dun sa may Agra Fort guys. Dahil bigla siyang tumakbo. Tapos yung tatay niya kinakausap ng tour guide, Bi yung anak ko. Napasigaw na lang ako kasi buti na lang may motor na dumaan, napahinto siya doon kasi guys, ilang segundo lang dumaan yung bus na sobrang bilis. Buti na lang talaga may naghinto sa kanyang motor. Grabe. Never again. Kailangan talaga si Ado guys. Baka sa mga next na travel namin makikita nyo si Ado nakatali siya guys, yung leash ganun. Kasi okay na magmukha siyang aso kaysa masagasaan ba siya. At tapos nga guys, etong araw na to ay ang birthday ko. Hindi naman talaga nakakapagod mag-travel dito sa India lalo na ngayon kasi malamig yung panahon. Pero guys, syempre may dalawa kaming anak. So kahit birthday ko guys, hindi na kami lumabas. Na lang kami ulit, in-room dining para kumain. Tapos natulog na lang kami nung birthday ko. Actually, ang plano kasi namin guys, sa birthday ko talaga, di ba nga nag-travel kami. Bibili sana ako ng iPhone kasi nga, kaso lang, until ngayon guys, sa Agra kami, wala talagang iPhone. Tumatawag kami sa mga iPhone guys. Kung nasan man kami, nasa Delhi kami, nasa Agra kami, nasa Jaipur kami, tumatawag kami, as in wala silang stock. Kaya wala akong cellphone na bago guys. Pinagtsatsagaan ko yung cellphone ko ngayon na naglalag. Halos hindi ko nga ma-edit tong video ko na to guys. At kinabukasan nga guys, ito na, pupunta na tayo ng Taj Mahal. Dahil malayo ang Taj Mahal guys, sa mismong entrance, kailangan mo sumakay dito sa buggy jeep. Ang bayad dito is 20 rupees per person or around 15 pesos. Pero kung gusto mo nang umalis agad, parang private guys, ay 200 rupees ang babayaran mo, 170 pesos, ganun guys. Ang mga presyo naman guys ay nakapaskil na dun sa gate. So hindi talaga kayo may scam ng mga locals dito kasi makikita nyo nakapaskil kasi ginanon na nga ng government. Kasi napansin nila na marami nga nangi-scam. So titingnan nyo yung board dun sa entrance, dun lang kayo susunod sa presyo. Huwag kayong papayag na ibahin kahit ano pang sabihin nila. By the way guys, alam nyo naman lahat ang history ng Taj Mahal, diba? Ito ay pinaggawa ni Shah Jahan para sa asawang niyang si Mumtaz. Ito nga guys, Taj Mahal ay cemetery lang nila or tomb lang nila, hindi to palace or what guys. Ito ay lang, cementerio lang na pinagawa para kay Mumtaz Mahal. Dito din sa Taj Mahal guys, mahigpit ng security, bawal din ang pagkain. Basta ayaw kasi nila magtapon-tapon ng basura sa mga heritage sites nila guys. Tapos bawal din ang tripod dito. At ito nga guys, kailangan mo mag-wear ng shurag na vlog ko na to as a respect since it's a tomb, bawal nga rin magpaa, ay bawal lang magsapatos. Tapos guys, at the same time, para maprotektahan din yung mga marble na hindi maggasgasan ng mga sapatos natin, ganyan. Ado kulit. Photography ito. And by the way, bago ko makalimutan, ang binook pala namin train, ang station is Nisamundin. Basta i-search nyo lang dun sa app, Delhi. Tapos sa Agra naman guys, Agra Kant Station. Agra Kant Station. Available naman online yan, makikita nyo. Tapos dito sa Taj Mahal guys, ay ayan, pinainom ko yung anak ko. Yan kasi pinayagan guys, kasi may takip daw. Tapos parang nare-refill kasi, kaya pinayagan yung juice na yan. Tapos dito sa loob ng Taj Mahal guys, sa mismong tomb, bawal
na bawal guys mag-video sa loob. Yung loob na loob guys, kung nasan yung yung tomb nila. Kasi may mga basta bawal daw eh. Pero sa loob nun guys, puro precious or semi-precious stone guys na naka-engrave sa sa pader. Tapos after nun guys, eto na nga yung mga alam niyo na souvenir shop. Alam niyo naman yung mga tour guide dadalhin ka dito for commission. So it's up to you kung bibili ka or hindi. Pero dito ipapakita nila kung paano ginawa yung mga gemstones sa loob ng Taj Mahal at pwede kang bumili ng mga souvenir dito. Kasi ito guys, ang pinakadakilang scammer na nakita ko. Alam niyo yun, may kasama na kami localies, kamin pa kami guys. Ang sesaya, di ba guys, sumakay ng kabayo. Ang sabi niya sa amin guys, 300 rupees. Ang hotel namin ay 2 minutes away lang sa Taj Mahal, yung Taj Agra guys. Tapos, etong lalaki, 300 rupees daw. Tapos sabi niya sa amin, in the middle of the way, since malapit lang yung hotel nyo, konting ikot tayo para sulit naman yung bayad nyo guys. Okay, para sulit daw yung bayad. Nag-enjoy anak ko, tuwang-tuwa kaming mag-anak. Tapos pagbaba namin ng tito ko, kasama din tito ko nasa likod sila guys. Pagbaba namin ng tito ko guys, alam niyo ba sabi niya, 700 daw, 700 rupees. Sabi ng asawa ko, bakit ka sa 7 rupees? Sabi niya, 700 rupees kasi nga daw inikot niya kami. Sabi niya, sabi mo sa amin libre yun. Ganun siya guys. So mag-ingat kayo sa mga ganong scam. So utakan nyo na agad. Kung pwede nyo rin gawin na bayaran nyo na sila agad. Ganon guys, para tapos na usapan. Tapos guys, pagkabalik namin dito sa hotel, kumain kami ng breakfast. After namin kumain ng breakfast guys, ay nag-ready na kami para naman guys, kami ay sasakay ng bus pa Jaipur. So from train, Delhi to Agra na train. Ngayon naman guys, Agra to Jaipur na bus, which will be around 6 hours of travel. Ang medyo pangit lang dito guys sa part na to, yung mga bus guys, walang bus station siya. So meron silang, pag nagbuka ng ticket sa, ito ulit Red Bus. So open niyo yung website ng Red Bus, ipa-flash ko ulit yung sa screen. Tapos pag binook nyo dun yung ticket, makikita nyo naman kung saan yung bus mismo. Tapos may contact number sila if in case hindi nyo makita yung bus. Pero kung ano naman yung nandun sa address dun sa kung saan mapupunta yung bus, andun naman yung lahat sa ticket nyo, makikita nyo yun. Tapos madaling araw na nga kami dumating dito sa Jaipur. Tapos nag-stay lang kami sa Backpacker Hotel, which is sobrang mura pero malinis naman guys, and malapit din, parang 2 minutes, 5 minutes walk sa Hawa Mahal, sa main attraction mismo. Tapos yung tito ko nga, since anti-collector, mahilig siya magtingin-tingin ng mga bato-bato dyan guys. May nabili nga sila dyan ng mga bato-bato, so hindi ko na ipapakita kasi for their, privacy. Tapos ayun pala yung friend ng tito ko, kasama niya yung isa, si Tito Daniel yan, tapos si Tita Helen, ayan, pinuntahan namin dito sa hotel na to guys. Dito siya, bongga-bongga yung hotel niya, pero yung tito ko gusto kasi simple-simple lang. So ayun nga guys. So ito si Tito Daniel, sabi na pag-desisyon na niya, sumama na sa amin sa local tour namin, kasi nga local yung bet namin. Tapos pero si Tita Helen gusto niya yung bongga-bonggang style. So, ayun, sa amin na nga daw siya sasama dito sa Jaipur. Tapos ito si Adi, nagpicture pa doon sa foreigner. Pag sa akin, naiinis ako picturean. Pag yung charis. Dito sa Jaipur, guys, sobrang daming magandang attraction dito. Pero ito, guys, this time, nandito kami sa may Amber Fort. Tapos, pinuntahan din namin. Sa likod na itong Amber Fort ay andito ang Amber Palace. Sobrang ganda. Never ko napuntahan yung Amber Palace. Hanggang dito lang ako sa Amber Fort. So, much better na mabisita nyo siya, guys. Kasi ang ganda, sobrang daming Instagrammable places. True. Wow! Oh, go. One more. By the way, itong pagpapakain ng ibon guys ay 10 rupees lang to, or around 6 pesos guys. So baka i-charge kayo ng 100 10 rupees lang to. Tapos nga guys, sumakay kami dito sa na to, parang small jeep ganun guys, para i-tour kami sa community netong small parang Amber City guys. So ito guys, yung Instagrammable places din. Hindi na rin ako masyado nag-picture dito kasi may anak ako guys, baka malaglag guys. Pero kayo, ang dami yung Instagrammable pictures na makukuha dito guys sa Amber City. So, ang binayad ni Adi, I think is 1,500 para sa tour na to guys. Which is worth it na guys. Kasi sasakyan na, tapos inikot niya kami. Pwede na to guys. Tapos di na kami kumuha ng tour guide dito sa Amber City. Pero sa Amber Palace, kumuha kami ng tour guide kasi gusto ng tito ko malaman yung history, ganun. And sobrang ganda talaga ng history. Pag nagpunta na lang kayo, para hindi ko na i-disclaimer, boring lang kayo pag kinuwento ko yung history. Pero ito na lang experience namin yung ikukwento ko sa inyo. Ito pala guys ay ang Krishna Temple, one of the oldest Krishna Temple na maraming monkey. Careful kayo sa monkey kasi ako muntik ako makagat nito kasama yung anak ko. Kasi magagalit sila pag papasok ka. Kasi nga since temple ito.
Hey, no. Just move. They are considered as security guard na itong temple na to, guys. And siguro dahil kumakain ako ng baka, ayaw niya ako papasukin. Pero nakita ko, guys, pagka mga local, mga Hindu, pinapapasok ng monkey. Ako lang hindi, bi. Dahil siguro sa baka. Galit sila sa amin. Tapos ito na nga, guys, yung Amber Palace. Ito, guys, ay tuwang-tuwa si Aditya sa history nito. Kasi ito daw palang palace na to, guys, ay may nakatirang emperor dito. Yung emperor, guys, ay merong 12 legal wife and then 46 unofficial wife na every day, guys, tinitignan yung farm ng palmist para kung sino yung makakasama niya sa higaan. So, per day, meron siyang 2 wives na kasama. Iba-iba, bi. Kaya tuwang-tuwa yung asawa ko sa kwento, bi. Hanggang ngayon, guys, pagkagabi, kinukwento niya sa akin, ano yung palm mo? Chine-check ng asawa ko yung palm ko kasi ganun daw sa mga king kung sino makakatabi niya. Ang malas ko naman, guys, laging okay yung palm ko para katabihan siya. Loko-loko nga yan si Adi, guys. Pero ang ganda ng mga story dito. Tapos ito yung hagdan na to, guys. Na-curious ako. Kasi may malaki, may maliit na hakbang. Ayun pala dati, guys, kinukonsider din nila yung mga, alam nyo na, yung mga senior citizen. Tapos ayun, guys, yung Kamasutra book, bongga, diba? Yan ang pinaka gusto ko puntahan dito sa India, yung Kamasutra temple. Sobrang ganda nun, guys. Itong bahay na to, guys, na pinapakita sa atin ay 1,000 years old na to, guys. Ito daw ay bahay ng mga, alam nyo na, joint family. So, sobrang laki niya. 1,000 years old na siya. Tapos, guys, tinapos namin yung tour sa pagkain ng lunch dito. Tapos, after nun, nag-bus kami ulit from Jaipur to Delhi. Same lang process, guys. Sleeper bus pa rin. Sobrang na-enjoy na dito yung sleeper bus. Tapos, umuwi na sila ng Pilipinas. Kami naman bumalik na dito sa Ranchi. 6 hours pala yung from Jaipur to Delhi. Tapos, di ko na na-video kasi sobrang pagod na.